Get your King James Bible and let us talk about material blessings in grace dispensation. Again, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito po ay kasagutan sa isang tanong tungkol sa kung paano po ang material blessing sa grace dispensation. Dahil po, alam natin sa Ephesians 1:3 that we are all blessed with all spiritual blessing. So, ibig sabihin po ba niyan ay wala pong promise na blessing sa New Testament materially? So, we will discuss it mga kapatid. Again, material blessings in grace dispensation. Shall we pray before we start? Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again na ma-discuss at makita, mapag-aralan ang mga bagay na ito galing sa iyong mga salita at matulungan mo po kami na magkaroon ng tamang pananaw at magamit namin ang aming understanding sa iyong salita sa aming daily walk. Bless us, O God, in this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? Mga kapatid, sige po, tayo po dumako na, no? Sa dispensation of grace, nasa panahon tayo ng biyaya, no? We are not under the law, we are under grace. Pag sinabing under the law, yun po yung panahon before mamatay ang Panginoong Hesus. Under grace or the end of the law ay sa panahon po na si Kristo ay namatay sa cross at ito po mga kapatid ay hanggang doon sa rapture. Okay? So, tayo po ay nasa special na panahon. Ito po yung dispensation of grace of God's economy in this particular period of time. Ang tawag po ngayon ay age of grace. Okay? Panahon ng biyaya. Now, maliwanag po mga kapatid sa Ephesians 1:3 that we are all blessed with all spiritual blessing in heavenly places. At wala tayong makikitang specific promise sa body of Christ para po sa material na pagpapala. So, ang tanong ay, ano po ba ay yung mga blessing na yon? Ang mga physical blessing ba? Kagaya ng lupa, okay? Makabili ka ng lupa, meron kang mabuting kalusugan, meron kang naiimpok na kayamanan, mga kapatid, tagumpay sa buhay, sa digmaan, something like that. Mga kapatid, ito po ba ay para din sa atin? Of course, maliwanag po, ito po ay direktang promise sa Israel. Ano po, makikita po natin yan sa covenant ng Diyos. Hindi na ho natin mababalikan ng tuloy-tuloy, pero or mapupuntahan yung mga chapters na ito dahil medyo mahaba po ito mga kapatid. So, itong ating tinuturo ay initial or sabi nating tulong sa inyo na nag-aaral ng Word of God at hindi naman po parang magiging spoon feeding tayo. Ibig sabihin, pwede po kayong mag-aral, ito po ay pang primer to prime you up, mga kapatid, at kayo na mismo ang mag-dig down sa Word of God. Okay? So, alam niyo po, sa Old Testament, under the covenant of God to Israel, talaga pong ang promise sa kanila ay physical blessings, material blessings. Makikita po natin yan sa promise ng Diyos kay Abraham. Malinaw po na sinasabi sa Genesis chapter 12 and Deuteronomy chapter 28. Basahin na lamang po ninyo yung malinaw na covenant ng Diyos sa bansang Israel at talagang physical blessing ang promise sa kanila. Okay? Talagang yumayaman sila. Wala pong mga Hudyo na hindi mayaman. Okay? Sa panahon na yon. Pero meron pong iilan-ilan na mahihirap upang maging balanse at patuloy na magiging tama ang moral ng mga Hudyo. Ibig sabihin, kung sila may kayamanan, inutusan din sila ng Diyos na huwag pababayaan ng kanilang mga kapatid na salat sa buhay. Okay? Pero doon sa mga particular na mga tao o character sa Biblia, gaya ni Abraham, ay talaga nga namang napakayaman po nila. Physically, mga kapatid. Si Solomon, di ba? Nakita natin yan. Sa body of Christ, tayo po yon. Tayo po yung church. Ang body of Christ, tayo pong mga mananampalataya. Okay? Sa body of Christ, tayo ay blessed with all spiritual blessing in heavenly places. Nabanggit ko na kanina. Yan po'y makikita sa Ephesians 1:3. Okay? Salamat po kung ito po'y mailalagay natin sa ating screen o sa ating comment section. Okay? So, we are all blessed with all spiritual blessing.
Hindi po ito promise na magiging atin. Ito po ay nangyari na noong tayo ay naligtas. All spiritual blessing in heavenly places. Okay? So, tayo po'y sobrang pinagpala na, mga kapatid, simula nung tayo ay maligtas. So, hindi physical or earthly promises po ang binigay po sa atin. Walang direct na ganon. So, ang tanong ay ito, papaano natin tatawagin o iintindihin ang mga physical blessings na natatanggap natin, tulad ng bagong sasakyan, bahay, trabaho, o negosyo? Okay? Sapagkat may yumayaman pa rin naman sa panahong ito ng mga mananampalataya. Akala ko ba walang material blessing? Hindi po ganoon. Huwag po nating iisipin na ganoon, mga kapatid. Ang pinagkaiba lamang po natin sa mga Hudyo ay talaga pong yun po ay covenanted blessing sa kanila. Pero sa body of Christ, makikita natin meron pa rin pinagyayaman ng Diyos, lalo na kung ikaw ay masipag at may wisdom sa paggamit ng pera. Okay? So, ngayong umaga, mga kapatid, atin pong i-discuss. Bibigyan ko po kayo ng 3 puntos lamang. Okay? Hindi tayo masyadong matagal ngayon. Ano po? Bibigyan ko lamang po kayo ng 3 point kung paano natin iintindihin ang mga physical blessings na binibigay sa atin ng Diyos. So, number 1, mga kapatid. Number 1, they are not covenanted blessings. So, sa panahon ng biyaya, sa ating panahon ngayon, ang natatanggap nating material blessing ay hindi covenanted blessings. Pag sinabi natin covenanted blessing, hindi kagaya ng sa mga Hudyo noong lumang tipan. Okay? Hindi ang mga kayamanan natin ngayon ay hindi kagaya ng covenantal blessing ni Israel na garantisado at nakakabit sa pagsunod sa batas. Deuteronomy 28, nasabi ko na kanina, mga kapatid, wala tayong pangakong ganoon sa grace dispensation. Kaya alam niyo po, mga kapatid, kahit yung paborito nating Matthew chapter 6:23, okay, 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, physical blessings, shall be added unto you. Connected po yan, mga kapatid, sa Genesis 12 at Deuteronomy 28. So, ang Matthew chapter 11, okay, or ang Matthew chapter 6 verse 33 ay doctrinally directed, mga kapatid, or directly for the nation of Israel. Ang kausap po ng ating Panginoon dyan sa Matthew chapter 6 ay walang iba kundi ang kanyang covenanted people. Okay? Kaya po hindi po pwedeng i-bind sa atin doctrinally yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Okay? And all these things shall be added unto you. Hindi po naging totoo yan kay Apostol Pablo. Sapagkat wala na naman pong inuna si Apostol Pablo, kundi ang gawain ng Panginoon, ang kingdom of God Pero, nakita nyo bang naging mayaman si Apostol Pablo? Hindi. Talaga namang siya po ay napakahirap. Nangungupahan nga lang siya ng bahay, tent maker nga lang po siya So, hindi po totoo, mga kapatid, sa buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano sa bagong tipan, ang Matthew chapter 6 verse 33. Naunahin mo lang daw ang kaharian ng Diyos at ikaw ay yayaman o idadagdag sa iyo ang lahat ng material na blessing. Kagaya po ng Malakay 3:10, yung pong pagbibigay ng ikapo ay yan po'y covenanted din ng Panginoon sa bansang Israel. That's why meron po yung blessing at meron din yung curse kung hindi po maibigay. Hindi po yan direktang sa atin sa body of Christ. Kasi nga po, hindi po tayo covenanted people ng Panginoong Diyos upang magmana o magtamo ng physical blessing. Okay? So, intindihin po natin, mga kapatid, na ito pong blessings na ito, okay, ay hindi kagaya nga po ng covenantal blessing na sigurado. Okay? Sigurado. Noon po, pag ikaw ay nagbigay ng ikapo mo, sigurado, hindi po pepestehin ang iyo pong mga ubasan at ang iyong mga pananim na trigo noon. Okay? Ay sa atin sa Pilipinas, kahit nagbibigay ka ng ikapo, sa pagkakaalam nating
paraan ng pagbibigay ng ikapo, ay kailangan pa rin ng mga magbubukid ng pesticides, mga kapatid. Di ba? Hindi po totoo na kapag binagyo o bumagyo sa Pilipinas, yung mga nagbibigay ng ikapo, yung kanilang mga palayan ay nakatayo pa rin. At yung hindi nagbibigay ng ikapo ay natumba lahat. Wala hong ganon, mga kapatid. Okay? So, hindi ko lang alam kung bakit nabulag ang mga isipan ng marami pong mananampalataya sa mga denominasyon or doon sa mga churches na iyon. Okay? Kaya nga po mahalaga, mga kapatid, na hindi tayo titigil na patuloy na hubugin ang ating sarili sa pagkaintindi o sa pagkaunawa ng right division upang hindi po tayo nagkakamali ng interpretasyon at hindi tayo nagkakamali din ng practices. At the same time, na i-share pa rin natin sa iba kung ano ang liwanag, kung ano po ang natanggap nating linaw sa salita po ng Diyos. Okay, so number 1, they are not covenanted blessing, mga kapatid. Okay, number 2, mga kapatid, they are providential provisions or benefits. So, inalam po natin yung pong ano yung hindi. So, hindi covenanted blessings. Ngayon naman po, ano yung oo? Kung dumating sa atin yung blessing, okay? 'Di ba? Alam naman natin 'yan na kapag ka ikaw ay masipag, na ikaw ay may bukid, nagtanim ka, 'di ba may inaani naman tayo? Meron naman tayong inaani at makikita natin yung iba may bahay talaga, may sasakyan. Yung iba araw at gabi nagtatrabaho, sobrang sipag. So nakikita ninyo, mga kapatid, kung gaano po sila lumalaki din po ang kayamanan materially. Malaki ang laman sa bangko. Okay? So, mga kapatid, ang tawag po diyan sa panahon natin ngayon ay providential provisions or benefits. Ibig sabihin, mga kapatid, ito po yung natural law. Sabi nga po ni Apostol Pablo, okay, kung ano ang tinanim mo, kung nagtanim ka ng kakaunti, aani ka ng kakaunti. Pag nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Pero hindi garantiya, mga kapatid, na sa panahong ito ay kapag ikaw ay tapat sa Diyos, magkakaroon ka ng kayamanang ito. Hindi po. Huwag natin kukunin yung covenanted promise ng Panginoon sa bansang Israel. Ngayon po ay hindi garantiya kahit na ikaw ay magsipag. Kapag ka po, mga kapatid, binagyo yan. Pag tayo nasunugan, kapag tayo nabahaan, wala din, mga kapatid. So, ibig sabihin, na dapat nating maintindihan kung ano po ang rason ng Diyos kung bakit ang mananampalataya sa bagong tipan ay pinapayagan po niyang yumaman. Okay? Bakit pinapayagan niyang yumaman? Yung iba naman po, mga kapatid, ay sariling, mayroon ding ganong pagpupursige. Pero hindi siya yumayaman kagaya ng iba. Bakit kaya? Okay? Parehas naman silang mananampalataya, pero bakit hindi sila sumasagana kagaya ng iba? Okay? So, atin pong titignan sa Bible, sa New Testament Scriptures, kung bakit ang Panginoong Diyos ay may ganoong pagturing sa kanyang mga anak. Ang mas tamang termino, mga kapatid, sa atin pong panahon ngayon, ay God's provisional provision or temporal mercies. Okay? Pag sinabing God's provisional provision, redundant po ba? Hindi po. Providential, from the word provide. So, bilang siya yung Diyos na nagpo-provide, lahat ng natatanggap natin ay kanyang provision. Ibig sabihin po, mga kapatid, lahat po mayroong tinatawag na common blessing. Ang common blessing, mga kapatid, ay naibibigay kahit po sa mga sumasampalataya at di sumasampalataya. Bibigyan ko po ng example. Ang sikat po ba ng araw ay para lamang sa mga ligtas? Hindi. Para din sa mga hindi ligtas. Tama? Ang ulan po ba ay para lamang po sa mga mananampalataya at hindi sa mananampalataya? Mga kapatid, so maliwanag po, makikita natin na kapag umaraw ay para ho sa save yan, saka sa unsave. So mayroong tinatawag na common blessing ang Diyos, na kung atin pong sisipagan, okay, kung tayo po ay magsisipag, kung tayo po ay gagamitin natin yung wisdom na binibigay ng Diyos, at kahit nga unbeliever, mayroon ding wisdom na binibigay ang Diyos.
meron ding chances, meron din pong opportunity na binibigay ang Diyos both sa unsaved and sa saved. Okay? So ngayon, kung ang isang Kristiyano ay magtamo ng kayamanan, okay? Ang tawag dyan ay temporal blessings or mercies ng Diyos. Halimbawa, tignan po natin itong sinasabi dito sa Acts 14:17. Puntahan nga na po natin, Acts 14:17. Pakilagay nga po sa ating comment section para po mabasa po ng lahat. Tingnan po natin itong Acts 14:17. Okay? Sige po. Yan. Susunod pala, ililista ko na lahat yung mga verses para babasahin ko na lang. Pero maganda rin naman para nagbubuklat kayo dyan. At hindi sobrang bilis. Okay, mga kapatid, tignan natin. Acts 14:17. Acts 14 verse 17. Anong sabi ng Bible? The Bible says, 14:17 ng Book of Acts, sabi ng Bible, nevertheless, he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. So malinaw po yan, ang Diyos na manlilikha na nasa langit ay nagbibigay sa atin ng ulan. At yan po hindi lamang sa mga ligtas, sa lahat ng tao yan. At ano pang binibigay niya? Fruitful seasons. Fruitful seasons. Okay, ano pa? Ano pong purpose nun? Filling our hearts with food and gladness. Kaya po hindi po isang kasalanan ang mag-enjoy ka sa fruits of your labor. Amen? Kung may blessing ka materially, hindi po masamang mamasyal. Hindi po masama, mga kapatid, na kumain sa labas. Hindi po masama, mga kapatid, na tayo po mag-enjoy sapagkat yan po ay kalooban ng Diyos. Diyos po ang nagbigay niyan sa atin. At mamaya po, may mga babasahin pa tayong mga talata na nagbibigay sa atin ng understanding, mga kapatid, na ang material blessing, hindi yan masama. Hindi po kasalanan na i-enjoy po yan. Basta't may pasubali, hindi connected sa kasalanan. Tandaan po natin yan. Ano po, mga kapatid? So, anong linaw? Anong linaw ng ating binasa? Filling our hearts with food and gladness. Okay? Kaya po, hindi po kasalanan na mag-enjoy sa atin pong mga tinatangkilik, mga kapatid. Next, ano pa yung verse na makikita natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 17? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Okay? Nais ko pong basahin, mga kapatid. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ito po ang sabi ng Word of God. Look at this. Verse 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things, what? To enjoy. So maliwanag, mga kapatid, sa talatang iyan, dalawa na ho ang nagpapatunay, yan po ay nasa New Testament pareho, na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kayamanan. Okay? Pero, sabi ng Bible, huwag tayong magtiwala sa panandaliang kayamanan na yan. Okay? Sapagkat yan ay biglang umaalis. Pero makikita natin ang unang purpose kung bakit tayo merong pera. Kung meron tayong bahay, mga kapatid, bunga ng ating pinagpagalan. Ang sabi ng Bible dyan, who giveth us what? Richly all things to enjoy. Sabi doon kanina sa Acts, filling our hearts with food and gladness. So yung Diyos natin ay hindi killjoy. Amen? Hindi killjoy ang ating Panginoon. Kung ikay binless ng Panginoon ng material na bagay, talaga namang iyong gamitin yan upang i-enjoy ang buhay sa mundo. Okay? Pero hindi doon nagtatapos, ha, mga kapatid, kasi mahaba pa ho yung verse na yan. Dahil kapag binasa natin ng tuloy-tuloy yan po ay umpisa pa lamang ng paggagamitan natin sa ating kayamanan. Okay? So, yun po yung katotohanan, mga kapatid. Hindi killjoy ang Panginoon. Pag binigyan ka ng Diyos ng pera,
abay, bigyan mo ng pagkakataon na magkapagsalo-salo kayo ng iyong pamilya. Huwag mong tipirin ang inyong sarili. Mga kapatid, sapagkat hindi natin alam kung buhay pa tayo next week. Amen? Pero huwag naman sosobra, sapagkat yun nga po, balanse ang ating Diyos. Makikita natin dito na ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng mga material na bagay. Pumapayag pa rin ng Diyos na yumaman tayo sa panahon ng dispensation of grace. Pero meron po talagang hindi. Sapagkat talagang sinasadya ng Diyos yun. Kagaya ni Apostol Pablo, hindi siya binigyan ng Diyos ng kayamanan kagaya ni Solomon. Okay? Sapagkat yung nga pong abundant of revelations na binigay ng Diyos kay Paul ay maaring ipagyabang niya daw. Sabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 12. So alam ng Diyos kung ano pwede nating kasadlakan kung tayo po mga kapatid ay pagyamanin ng lubos ng Panginoon sa dispensation of grace. Alam niya ang ating weaknesses. Minsan kung bakit tayo hindi pinagyayaman ng Diyos at na normal lang, okay, nasa average lang, sapagkat alam ng Diyos na pag tayo nagsipagyaman, ay baka malimutan natin siya at hindi na po tayo magpatuloy. Sapagkat ano pang kailangan natin sa simbahan? Nasa atin na ang lahat. Okay? So, hindi ho ganon. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito na kayo nakikinig sa akin, kung kayo'y binigyan ng Panginoon ng kayamanan, na wala sa ibang Kristiyano. Okay? May reason ang Diyos. Abang-abang kayo, mga kapatid, sapagkat sasabihin ko kung anong reason ng Diyos. Hindi ako mismo, kundi ang nakasulat sa Bible. Okay? So, yun po. Number 3. Ito po yung huling puntos natin. Sabi ko sa inyo, hindi ganun ka haba, pero very, very integrated, mga kapatid, yung truth na ito na dapat ay makuha natin, mga kapatid, at mai-apply natin sa ating buhay. Okay? So, again, I hope nagiging malinaw na sa inyo, hindi po yan garantisado na tuloy-tuloy na mapapasa atin. Pero binigyan tayo ng chance ng Diyos. Kung ikay masipag, kung ikay may wisdom, pero asahan mo din na maaaring hindi loobin ng Diyos na ikaw ay yumaman. Okay? So, huwag tayong magtatampo sa Diyos, sapagkat merong dahilan ng Panginoon sa lahat ng bagay. All things work together for good. Amen. Okay? So, number 3, they are meant for stewardship and contentment. Okay? So, ang ating kayamanan, pag-usapan natin, meron man o wala. Amen. Pag madami, for stewardship. Pagkakaunti, for contentment. Ayan. Yun po ang double blade ng blessing ng Diyos sa dispensation of grace. Ang mga physical or material na mga bagay ay tools lamang or instrumento lamang para gamitin natin sa paglilingkod sa gawain ng Diyos at sa ating kapwa. So tandaan po natin, magbibigay ako ng ilang mga talata na natitiyak ko, mga kapatid, na magbibigay linaw sa atin sa puntos na ito. Na ang blessing na binibigay ng Diyos sa atin ay hindi lamang para ma-enjoy natin ito, kagaya ng unang kapahayagan na ating binasa, nais ng Diyos na mag-enjoy tayo, of course. Pero, tanong ko sa inyo, kayo ho ba ay busog na sa halagang 500? Tama? Kakain ka ng Jollibee, kakain ka ng McDo, o kakain ka sa mamahaling restaurant. Gaano kamahal o gaano kalaking halaga ang laman ng iyong tiyan? Tanong ko lang. Di ba? Bakit nag-o-offer ng eat all you can ang ibang mga restaurant ng halagang 200 pesos? Ha? Bakit? Sapagkat alam nila na yun ang kapasidad, common capacity ng tiyan. Okay? Yung iba naman ay mahal. Dapat mamahalin po yung restaurant eh. Mas masasarap yung pagkain doon. Pero ang pinag-uusapan natin, gaano ba kamahal ang mailalaman ng iyong tiyan? Di ba? Ngayon, ang pera mo, 5 milyon. O ang pera mo, 5,000. Okay? Kakain ka, sabihin na nating every day, dahil may business ka, halimbawa, pinagyaman ka ng Panginoon,
Every day, ang kita mo sa iyong negosyo ay 5,000. Every day yun. Possible ba yun? Possible yun. Marami kong ganyan. Oh, ilang beses kang kakain sa loob ng isang araw? 3. O ang pamilya mo, bali ilang kayo lahat? 5. Tanong, gaano kadami ang magagastos mo sa pagkain pa lang? So makikita po natin mga kapatid na araw-araw ang sinasabi ko araw-araw, 5,000. So ibig sabihin mga kapatid, kung may lumabis dyan, natapos na yung part ng enjoyment mo. Namasyal na kayo, naggasolina ka na sa sasakyan mo, nabusog na kayo, ay may tira pa, ang laki pa ng tira. Ano yun? Ano yung gusto nang gawin ng Panginoon doon? Meron pong plano ang Diyos doon, mga kapatid. Kaya po sa number 3 natin, they are meant for stewardship and contentment. Colossians 3:23. Let's go there, mga kapatid. Babasahin po natin, okay? Colossians chapter 3, verse 23. Anong sabi ng Word of God? Let us read. The Bible says, "And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men." So makikita natin dito ang tagubilin ng Panginoon na lahat ng ating ginagawa ay ating gawin para sa Panginoon. So sa tingin po ninyo, kung yung natitira doon sa pera ninyo, ipangsusugal ninyo, o ipangtataya nyo ng weteng, o ipangsasabong ninyo, kalooban ba ng Diyos yon? Hindi. Kung sobrang dami ng inyong pera, mga kapatid, ang gagawin nyo lamang ay bibili kayo ng sobrang mamahalin na mga bagay-bagay. Pwede ka namang kumain, okay lang siguro yung paminsan-minsan kumain sa mga mamahaling restaurant. Pero kung halimbawa every meal mo, sobrang laki ng gastos mo, mga kapatid, extravagant na, very luxurious na yung buhay mo, mga kapatid, sa tingin ko, hindi yun kalooban ng Diyos. Hindi tayo nagiging good stewards noon kapag ganoon. Nagiging bulagsak po tayo noon pag ganoon. Hindi po natin isusugal. Hindi po natin sosobrahan din naman ng kain o anumang mga bagay na inilalagay natin sa ating katawan sapagkat hindi nakalooban ng Diyos yun. Galit nga ang Diyos, mga kapatid, sa ayaw ng Diyos, mga kapatid, yung gluttony. Pag glutton ka, obis ka na, hindi kalooban ng Diyos yun. Ayan, sabi ng Bible, ano man ang inyong gagawin, whatsoever you do, do it unto the Lord. Meron pang isang verse, mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali, ito po ay nasa 1 Corinthians chapter 11 verse 30. Kumakain ka man o umiinom, gawin mo lahat sa kaluwalhatian din ng Panginoon. So malinaw na malinaw, mga kapatid, na ang mga excess sa ating kayamanan ay hindi para po sa pagkabulagsak o sa mga bisyo natin o mga, minsan hindi naman po, wala namang sabi na, wala namang bisyo ang Kristiyano hindi, meron. Yung over pleasure, mga kapatid, na hindi minsan natin kailangan. Yung bang punong-puno na ang ating bahay ng pinamili natin mula sa Shopee at sa Lazada, sa Timo, lahat na. Pagkaraan ng isang taon, wala na tayong mapaglagyan. Hindi na natin kailangan, kaya ang gagawin natin, ibabasura na lang natin. Tignan po ninyo, mga kapatid, sa western country. Talagang yung mga Pilipino na nanghihinayang, medyo may gasgas na yung appliances, itatambak na yan. I-junk na yan. Kaya yung mga Pilipino naman, tuwan-tuwa. Kukunin yun. Di ba? Yun na po ay sobrang kayamanan, sa sobrang dami na po. Pero hindi po nila naisip na mayroong rason ng Diyos bakit pinagyayaman na ang mga tao. Kaya tayo bilang Kristiyano, nakikinig ng Word of God, nagbabasa ng Word of God, dapat meron po tayong mentality pagdating sa pinansyal, mayroon tayong tamang discipline pagdating po sa material na bagay. Alam nyo, mga kapatid, kapag ka po ito ay naunawaan po natin, talagang magiging good stewards tayo. Amen? Ano pa ang sinasabi, mga kapatid, dito sa 1 Corinthians 4:2? Bagamat ang context nito ay stewardship, ang stewardship dito ay yung truth, yung doctrine, pero pwede po natin kunin ang principle
na ito. Sabi ng Bible, yung bahagi lamang pong aking babasahin, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, by principle, tinuturo po sa atin ang salita ng Diyos na tayo ay mga katiwala lamang. We are not the owners of our money. We are not the owner of our own money. We are just stewards of God. So, kinakailangan mga kapatid, sabi ng Word of God, dapat tayo ay masumpungang faithful. Amen. Kumusta ang ating paggastos? Kumusta mga kapatid? Tayo ba'y nagiging generous? Tayo po ba mga kapatid ay may mga commitments pagkatapos hindi natin na ibibigay? Mga kapatid, sa Diyos po tayo nangangako pag may commitment kayo sa gawain ng Diyos, sa missionary, o kahit sa anumang, sa inyong nanay, sa inyong tatay na mahihina na, sa inyong mga kamag-anak, nag-commit kayo, natutulong kayo sa kanila, tapos ngayon, wala na. Hindi na nyo ginagawa. Mga kapatid, kinakailangan maging faithful tayo. Hanggat may blessing ang Diyos, nais din ng Diyos na tayo'y maging blessing sa iba. Okay, mga kapatid? Ito, maganda itong aking ibibigay sa inyo na mga talata. Kasi akala po ng iba, yung salitang karnal ay masama. Ang ibig sabihin ng karnal ay physical. Yun lang po, kasimple yun. Okay, physical na bagay. Carnal things means material things. Yun po ang gamit sa King James Bible. So, punta natin ang Romans chapter 15. Tingnan po natin ito, mga kapatid. Sapagkat makikita ninyo na yung kayamanan natin sa lupa ay pwede nating i-convert o i-trade in sa spiritual na bagay. Okay? Tingnan natin ang chapter 15, verse 27. Anong sabi ng Bible, mga kapatid? Siguro, umpisaan po natin dito sa verse 25. 25, okay? The Bible says, Romans 15:25, but now I go unto Jerusalem to minister unto the saints. Si Apostol Pablo ay nagsasabi na pupunta daw ho siya sa Jerusalem para maglingkod sa mga santo doon, sa mga mananampalataya doon. But it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. Nung nalaman po mga kapatid ng mga mananampalataya sa Achaia and Macedonia na si Apostol Pablo ay pupunta sa Jerusalem, aba sila po mga kapatid na nagkusa sila, nag-usap-usap po sila, nag-ambagan po sila upang magbigay ng kontribusyon, pera, ito. Okay? Upang ibigay sa mga mahihirap na nasa Jerusalem. Okay? So, tingnan po natin kung ano yung ugali ng mga mananampalataya sa kanilang kayamanan. Verse 27, it hath pleased them verily. Tandaan po ninyo, ang mga taga-Achaia and Macedonia ay mga hintil. Hindi sila Hudyo. Pero tandaan po natin, ang ginamit ng Diyos sa mga hintil upang maligtas ay mga Hudyo. Nung panahong ito, mga kapatid. Kaya ang linaw dito, verse 27, and hath pleased them verily, and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of the spiritual things, look at this, their duty, duty pala ito. Hindi pala ho ito basta, whims of the heart, o bugso ng damdamin, ang pagbibigay. Pag maintindihan po natin ang true giving, mga kapatid, ito po ang sabi ng Bible, their duty is also to minister unto them in carnal things. Anong sinasabi po dito ni Apostol Pablo? Kung papaano daw ho ang mga Hudyo ay naging blessing spiritually sa mga Gentiles. Yung mga Gentile naman ay nagkaroon ng burden na sila naman ay maging blessing din sa mga bagay na material. Yun yung carnal things na binabanggit dito. So, ibig sabihin, meron pong equality. Sila na mga ginamit ng Diyos sa spiritual na bagay, yes, hindi ito nakakahawakan, hindi ito nakakakita, hindi ito nakikita, pero once na marinig mo ang Word of God, nagkakaroon ka ng peace, nagkakaroon ka ng kagaanan, nasasagot ang iyong mga katanungan, mga kapatid.
Yung pong mga taong nakarinig ng Word of God, sabi nila, hindi man tayo mayaman spiritually, pero may ginamit ang Diyos para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Ang duty natin, huwag nating pabayaan yung mga ginagamit ng Panginoon sa atin sa spiritual. So, iyon po, mga kapatid, ang isa po sa pupuntahan ng atin pong pera. Hindi tayo, listen, kung consistent kang kumakain ng pagkaing pisikal, ganun din po, kailangan natin kumain ng spiritual na bagay. At kung meron kang pastor, meron kang preacher, merong evangelist, merong ginagamit ng Diyos na nagpapakain sa iyo ng spiritual na bagay, maging consistent ka rin naman sa iyong generosity. Maging consistent ka rin naman sa iyong pagpapagamit sa Panginoon na gawin mo yung nararapat. Okay? So, ito'y katanungan sa akin, kaya sinasagot ko po. Kanina lang ho ito itinanong. Kanina ko rin lamang po ginawa ang message na ito. Okay? So, hindi ko to tinuturo para magkaroon po kayo mga kapatid ng maling kaisipan tungkol sa dahilan ng inyong pastor. Sana po hindi kayo nag-iisip na si pastor nagtuturo na naman sa aming church na si pastor o nagpa-conference na naman si pastor tithes and offering na naman ang tinuturo. Listen, huwag tayong maging cynical. Huwag tayong masyadong negative. Basta nasa Word of God yan, pakinggan nating mabuti at ipanalangin sa Diyos kung ano ang ating dapat gawin. Amen? So, pinakita ko po sa inyo mula sa salita ng Diyos na ito po ay tama lamang na kung ikaw ay nakakain ng spiritual na bagay, ang iyong duty ay punuan din naman ang pangangailangan ng man of God materially, physically. Hindi po yan covetousness. Yan ang sabi mismo ng Word of God. Amen? Ano pa? 1 Corinthians 9:11. 1 Corinthians chapter 9, verse 11. Look at this. 1 Corinthians 9, verse 11. The Bible says, puntahan po natin mga kapatid. Sabi po ni Apostle Paul, sa verse 11 mga kapatid, if we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Di ba? Si Apostol Pablo mismo ang nagsabi. Sabi niya po mga kapatid, kung kami nagtanim sa inyo ng spiritual na mga bagay, ito ba'y napakamalaking issue, ito ba'y isang malaking bagay sa inyo, kung kami naman ay mag-ani ng inyong material na bagay. So nakita niyo ang principle? Kung ikaw ay makikinig ng seminar, of course, ayaw kong maisip nyo na ganito yan. Ganito ang church natin. Ganito yung ating ugali kapag po tayo nakikinig ng Word of God. Walang bayad ang pakikinig ng Word of God. Ang sinasabi ni Apostle Paul is, bakit na may blind spot kayo pagdating sa mga bagay na ito? Okay? Parang ganito yan mga kapatid. Kung ikaw ay negosyante at a-attend ka ng isang conference, nagbabayad ka nga eh. Para lang ma-improve yung iyong negosyo, para ma-improve yung iyong kakayahan, para ma-manage mo yung negosyo mo ng ayos. A-attend ka ng mga conferences, a-attend ka ng seminars, nagbabayad ka nga eh, gumagastos ka nga eh. Pero pagdating sa spiritual na bagay, ayaw mo magbigay sa Panginoon. Ay na-bless ka naman doon sa taong ginamit niya. Yun po ang point at ito ang context ng sinasabi ni Apostle Paul dito po sa kanyang sulat sa 1 Corinthians 9:11. Ituloy natin ang verse 12. Look at this. Sabi niya sa verse 12, if others be partakers of this power over you, look at this, are not we rather? Okay? Nevertheless, we have not used this power but suffer all things, lest we should hinder the gospel of grace. Ang linaw dito mga kapatid, na ito pong pagbibigay, hindi po ito sapilitan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, bagamat may authority kami, may power kami na mag-demand sa inyo, napakainin nyo naman kami, bigyan nyo naman kami ng support. Pero sabi niya, hindi namin ito ginawa upang hindi mahadlangan ang
hindi mahadlangan ang pangangaral ng Word of God. Kasi po, hindi lahat ng tao matured. Hindi lahat ng taong sinasabi ng mananampalataya ay, minsan yung iba dyan allergic pag pinag-usapan ay pera. Ha? Ang hala nila, pag ang pastor nagtuturo ng giving, covetous yung pastor na yan. Huwag ganun. Okay? Kaya si Apostol Pablo, kami po mga preacher, nag-iingat kami. Kaya nga, pinapaliwanag ko kung bakit ko to dinidiscuss ngayon kasi may nagtatanong. Hindi ko to dinidiscuss para mga kapatid magparinig sa inyo. Ang inyong pastor, kapag nag-preach siya tungkol sa giving, hindi siya nagpaparinig sa inyo. Yun lamang po kasi ang tama na dapat nating unawain. Nasa Bible din kasi yan. Kasi kung paborito nyo ang John 3:16, kung paborito nyo mga kapatid ang John 14 verse 6, kung paborito nyo ang 1 Corinthians 15:1-4 about our salvation, kung paborito nyo ang Ephesians chapter 1 verse 13 about sealing of the Holy Spirit, bakit yung ibang verse sa Bible na sa dispensation of grace din naman at para sa atin din naman, parang ayaw natin minsan pakinggan? Di ba? So, nawa po, makita natin ang laman ng puso natin. So, now, anong sabi niya sa verse 13? Patuloy natin pong basahin. Verse 13, 1 Corinthians 9:13. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? So, ginamit na ni Apostol Pablo ang example sa lumang tipan. Sabi niya, hindi nyo ba alam na yung mga tao doon sa mga nagmi-minister ng holy things doon sa temple sa lumang tipan, hindi nyo ba alam na sila nabubuhay doon? Ibig sabihin, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kaya may tithes and offering sa lumang tipan upang mabuhay ang mga Levites. Sa New Testament, walang ganyan. Pero, inaasahan ng Diyos na may pagkukusa ang mga Kristiyano. Amen. Ituloy ko po yung verse. And they which wait at the altar are partakers of the altar. Ang linaw, verse 14. Even so hath the Lord. Sino po ang nag-ordain? Look at this. Even so hath the Lord ordained. Itinalaga. Ibig sabihin, hindi ito hula-hula. Mga kapatid, look at this. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. So, malinaw, di ba? Yung pong nagpipreach ng gospel, wala silang inaasahan kundi ang Diyos. Biyaya ng Diyos. Hindi ko kailangan magparinig. Pero ang Panginoon pwedeng mangusap sa puso ng bawat mananampalataya. Kapag ang pastor ninyo, mga kapatid, ay nangangailangan, naway maging sensitibo kayo sa sinasabi sa inyo ng banal na spirito. Hindi kailangan magparinig ang pastor. Hindi kinakailangan magmakaawa ang pastor. Pero at the same time, dapat din naman may pagkukusa ang mga mananampalataya. Amen! Bakit nga naman pagdating sa ating sarili, sobrang galante natin. Pero pagdating sa mga gawain ng Diyos, hindi tayo ganun kagalante. Amen? Hindi pa po ba natin natututunan kung ano ang prinsipyo ng Diyos sa pagbibigay? Mga kapatid, praise the Lord sa mga taong natuto na. Amen? Pero sa inyo po, mga kapatid, yan ang isa sa reason kung bakit tayo pinagyayaman ng Diyos. Hindi tayo mag-impok ng salapi, then bigla tayong mamamatay, hindi natin alam kung kanino na mapupunta. Ang atin pong kaperahan sa panahong ito ng biyaya ay mayroon pong dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos. Diba? Malinaw mga kapatid. Hindi natin ito dapat ituring na basihan. Listen, bagamat tayo po yung nagkakaroon ng maraming kayamanan dito sa New Testament, pero listen, sa dispensation of grace, hindi ito ang basis na tayo ay spiritual. Marami po ang mayaman na hindi ganun ka-spiritual. Okay? At marami din po mga kapatid ang hindi mayaman pero sobrang namang espiritual. Kagaya po ni Apostle Paul. Sa grace dispensation, material abundance is not proof of spiritual favor. And either is poverty proof of this favor. So hindi po ibig sabihin na pabor ang Diyos sa'yo kasi mayaman ka. No.
Marami pong mga taong walang kayamanan pero nasa ang favor ng Diyos ay nasa kanila din. So tingnan po natin before tayo pumunta sa ating conclusion, mga kapatid. Tingnan po natin itong sinasabi pa sa 1 Timothy. Ituloy natin yung kanina. Okay, 1 Timothy chapter 6. Anong sabi ng Word of God? 1 Timothy chapter 6, the Bible says, alam niyo yung iba, mas masaya pang walang church daw. Kasi nung may simbahan sila, ang daming commitment. Sabi niya, ang daming commitment. Ngayon, ayaw ko na magkaroon ng simbahan para wala ng pastor na nagkukulit sa amin para magbigay kami. Alam niyo, pag gano'n ang inyong katuwiran, sinyalis yun na kayo po ay immature pa pagdating po sa bagay na ito. Hindi ho ganun. Ikaw man ay may church o walang church, ang gawain ng Diyos ay kailanman hindi po natatapos. At may mga lingkod ng Diyos at may mga missions sa buong mundo na hindi po tumitigil na nagpapahayag ng Word of God. Okay? Huwag nating kakatiwiranin na wala tayong local church kaya hindi ako nagbibigay. Wala akong pinagbibigyan ng aking salapi, ng aking offering. Hindi po kayo lumalakad sa Panginoon kung gano'n. Sapagkat, alam niya na yun, ginagawan lang natin ng alibay yung ating sarili para po i-cater kung ano man po yung fleshly desire natin. Hindi po ganun dapat. Amen? So, tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 6. Ituloy po natin yung atin pong pagbabasa. Okay, verse 17. Start tayo po sa verse 17 again. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Amen? Verse 18. That they do good. Ang ganda yan. Verse 18. That they do good. Pag maraming extra, marami pong natira. Okay? Saan pupunta yan? Okay, sabi ng Bible sa verse 18, sa verse 17, yes, nandun na, i-enjoy natin. Pangalawa, that they do good. Next, that they be rich in good works. Maging mayaman sa paggawa ng mabuti. Di ba? Pag gumagawa ka ng mabuti, gumagastos ka. Di ba? Pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, gumagastos ka. Ready to distribute. O, willing kang mag-distribute, mag-support. Willing to communicate. Yung communicate yan is to support. Okay? Verse 19, laying up in his store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. So itong verse 19 ay tumutukoy sa general pagsisave natin. Pagsisave natin ng pera, pagsisave natin ng knowledge. Ibig sabihin, ang isang mayamang tao dapat hindi po lumilikat o hindi po nagiging tamad sa mga gawain ng Diyos, nag-iimpok siya, nag-iimbak siya, nag-i-store siya, nagsisave siya ng mga karunungan, ginagamit yung pera niya para bumili ng libro, bumili po ng mga materials, pumunta sa mga conferences, gumastos para lamang pong mag-impok ng mga bagay para sa kanyang sarili. At the same time, kung may mga tira pa din, labis pa rin talaga ang blessing ng Panginoon, nagsisave po yan. Nagbabangko yan. Nag-i-invest po yan ng negosyo. Pinadadami niya upang patuloy at patuloy, mga kapatid, na mag-generate ang kanyang pera na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya upang walang tigil din ang kanya pong generosity. Diba? Taturo ko na sa inyo yun. Kapag nag-abound yung grace ng Panginoon, ang ibig sabihin, gusto ng Panginoon mag-abound din ang ating good works. When God allow to abound our material blessing, God also wants to share it to others. Huwag natin suluhin. Ganun din po, kung nag-a-abound ako sa mga katuruan at mga bagay ng kaalaman mula sa salita ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi ko ito sarilinin. Kaya nga po, everyday nag-share ako sa inyo. Basta may pagkakataon, may time, may kuryente, may internet, makikita nyo, hindi ako tumitigil. Nagtuturo ako sa inyo. Okay? Umuwi ako ng Mindoro, mga kapatid, nakita ko doon, nakikita ko yung mga lacking na dapat gawin nila doon.
nagpayo po ako ng maraming pagpapayo. Amen. Sapagkat ito yung ating buhay, ito yung ating duty, mga kapatid. Okay? So therefore, magkaroon na po tayo, mga kapatid, ng conclusion. Therefore, ano yung pinakatanong? Ano ang tawag sa mga physical, material na mga bagay na natatanggap natin ngayon sa dispensation of grace? Anong tawag dito? Ito po ang ating sagot, conclusive answer. Ang mga ito ay ano? Providential provisions, temporary mercies, or blessings to enjoy and steward, but not covenant blessings gaya ng sa Israel. Okay? So I hope, mga kapatid, na may natutunan kayo sa atin pong diniscuss sa araw na ito. Mahal ko po kayo sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Lord, thank you so much sa iyo pong mga salita at sa kalayaang ipangaral ito at matutunan ng bawat mananampalataya. Tulungan mo kami na mag-apply kung ano man natutunan namin. In Jesus' name we pray. Amen and Amen.